Mararating ko lahat yung mga napupuntahan ko. Diba? Kasi taga Isabela lang din naman ako. Isang maliit na bayan. Hindi pa kilala yung bayan namin. Kaya pag tinatanong saan kayo sa Isabela, sasabihin ko na lang, malapit kami sa Santiago. Kasi kung sabihin ko ang nga saan yun, para tapos na ang kwento. Ang bayan namin malapit sa Santiago City. Di ba? Yun na lang ang landmark. Yes. Galing ako doon. Di ba si Jesus sinabi din? Sino ba siya? Si Jesus na taga Nazaret. Di ba? Ano sabi? Meron bang mga taga Nazaret na mabuti? Hindi mo yan? Nilahat na nila. May galing ba sa Nazaret na mabuting tao? Natandaan natin mga kapatid. Lahat tayo may rason na magpasalamat sa Amen! Amen! Oh. Minsan, 1,000 na lang pera mo. Ano sabi? Wala akong pera. Eh alam natin ang ibig sabihin ng walang pera nung araw. Alam mo yun? Naranasan namin din naman dahil gusto ikwento kahirapan namin. Pero kapurihan ng Diyos. Wala kaming maisaing. Kailangan naming manghiram doon sa kapitbahay. Pera muna ng isang salot. Isang ganta. Di ba? Babayaran namin. Eh kung hindi nagpahiram, di nga. Di ba? Salamat sa Panginoon. Amen. Taga Forbes Park ba kayo? Katabi. So baka mas malala lang yung kahirapan namin, no? Mas bata kasi kayo sa amin, akin eh, kaya malamang nung pinanganak kayo, tapsilog na ang pagkain. Kami pag magkape, yung... Hindi, bigas yung di kanin. Bigas. Na kinurog. Alam niyo ba yun? Amen! Yun ang kape. Kapag lumambot na yung kanin, kakainin mo din. O, last na tayo. Baka magkaiyakan pa tayo. Thankfulness. O, basa naman. Thankfulness. Ang pagpapasalamat natin ay nagiging patutuo sa iba. Bilang saksi sa iba. Kaya sabi po ng Philippians 2:14 and 15, do everything without grumbling or arguing so that you may become blameless and pure. Children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. So tama na ang reklamo. Huwag niyong reklamuhin. Wala ito sa politika. Huwag niyong reklamuhin kung mahirap ang buhay, kasalanan ng nakaupo sa Malacanang. Sana iba na lang. Kahit yung sino pang naluklok dyan, hindi niya pwedeng baguhin ang sitwasyon. Amen. Huwag natin sisihin. Huwag tayo magreklamo sa trabaho natin. Yes. Alam mo sa Hong Kong, pag reklamador ka sa trabaho mo, uwi ka na. Yes. Alam mo lahat ng reklamador sa trabaho, hindi nagtatagal sa Hong Kong. Yes. Kayo mga matatagal na sa Hong Kong, ay mapagpasalamat yan. Amen. Lalo na pag nag-church na. Kasi pag gusto mo mag-break, sasabihin mo kay Nay, gusto ko na mag-break, talaga hindi ko na kaya. Ano sasabihin ni Nay? Kaya mo yan. Pag-iisan mo yan. Di ba? Kinaya nga nila, kaya mo yan. Nakailang taong ka na ba doon? Shampoo, kaya mo yan. Nakasiyam ka na pala. Ngayon mo pa sasabihin, hindi mo kaya. Talagang ano na po, sukdulan na. Hindi, sige, mag-tease ka pa. Yan si nanay, no? Hanggat kaya mo.
Hindi lang trabaho, sa pamilya. Ayaw ko na siya. Hindi. Huwag mo ipamigay sa demonyo yan. I-claim mo yan. Di ba yung sinanay? Kung lahat nireklamo natin, kasi hindi tayo maubusan ng reklamo eh. Pero baguhin na natin mula ngayong pasasalamat. Amen. Patutunan na ninyong pasalamatan ang mga amo ninyo. Lord, Amen. Salamat sa mga amo ko na nagpapasweldo sa akin, kaya ako nakakapagpadala sa Pilipinas. Amen. Salamat sa mga pamilya ko na kahit pala hingi, ay at least may pamilya ako. Diba? Salamat sa mga kapatid ko na kahit nasakit sila ng ulo sa pamilya, salamat pa din. Kasi pag irereklamo mo lang, hindi tayo maubusan din ng reklamo. Amen. Hindi tayo maubusan kung magpapasalamat, hindi tayo maubusan ng ipagpapasalamat. Amen. Kung pagrereklamo, hindi rin tayo maubusan. Kaya mamili ka, anong gusto mong hindi maubusan? Pasasalamat o pagrereklamo? Dahil habang nagpapasalamat tayo, sabi ni Pablo, nagiging parang bituin tayo na tinitingala ng ibang tao. Amen. Praise God. Dahil ganun ang mga resulta, na tingnan mo sila. Tingnan mo yan, daming problema sa buhay, pero nakangiti pa rin. Kasi Christian yan eh. Ang ganda nun eh, no? Amen. Kesa naman yung tingnan mo yung Christian na yun. Napakareklamador. O ano gusto yung marinig? Diba? Minsan, medyo nakakasingit yung reklamo, pero pagtiisan mo lang, merong ipapakita si Lord Amen. sa likod ng mga pangyayari. Kaya pala niya inalaw yan kasi may wisdom siya. Amen. Matalino ang Diyos natin. Amen. Diba? Perfect siya eh. Pag sinabi perfect, wala siyang mali. So lahat ng gagawin niya, tama. Amen. At kung hindi ka mapagpasalamat, may tama ka. Ha? Ay matutunan natin. Well, ang church natin, hindi perfect. Amen. Hindi perfect ang pastor. Pero pagpasalamat ni Lord, salamat may pastor kami. Amen. May pastora kami. Kami naman, salamat Panginoon. Hindi man perfect ang mga miyembro namin, at least may miyembro kami. Amen. May salamat po sa mga buhay niyo. Diba? Salamat na may venue kaming ganito. Hindi man perfect yung venue natin, pero at least meron tayong rason na magpasalamat. Yes. Lalo na kung alam nyo kung paano nagsimula lahat ito, ay abot langit na pasasalamat. Kaya nga, pag pumupunta rito ang mga kaibigan natin, mga pastor dito sa Hong Kong, dahil tayo ang mag-host ng meeting, alam nila istorya ko. Isa na ako sa pioneer dito, 30 years sa Hong Kong na pastor. Yung mga nakasabayan ko, yung iba ay ng ibang bansa na. Naging stepping stone lang nilang Hong Kong. Hindi ko sila ginadjudge. Salamat sa kanila, naging bahagi din sila ng ministry sa Hong Kong. Yung iba nasa Canada na, yung iba nasa US, yung iba nagbalik Pilipinas na, yung iba naman kinuha na ni Lord. Yes. Diba? Sa langit na. Ako, nandito pa rin. Salamat. Amen. Salamat sa Panginoon. Hindi lahat nabigyan ng pribilehyo. Amen. Ang daming gustong mag-apply. Ang daming gustong pumasok sa Hong Kong para magsimula din ng church. Yung iba nakapagsimula pero hindi walang sustaining power. Yes. Nagsarang mga simbahan. Nagsimula lang na tama. Nagsimula lang na malakas. Ha?
Ano tayo? Oh, pagdakay, nawala na, nagsara na. Hindi natin sinasabing tayo lang matatag. Pero ito ang binigay ni Lord. Amen. That after 30 years, wala kayong narinig sa amin ni Nanay na alam nyo, pagod na kami sa inyo. Kasi pag ganyan, medyo parang masasaktan din kayo. Kahit totoo pa yun sana. Pero hindi namin pwede i-voice out yan. Kasi ang relasyon sa Diyos ay tuloy-tuloy. Amen. So salamat. Salamat sa Diyos. At nagiging patutuo tayo. Alam nyo, siyempre meron tayong mga kapitbahay dito. Pag maingay tayo, pag Sunday, alas 8 kasi ang service, at least ang Saturday, alas 10. Gising na mga kapitbahay. So kahit na sumigaw, ganyan mga kanta natin, pumalakpak sa saya, talagang tapos sibing pa ang worship leader natin. Magpapasigaw tayo. Di ba? Pero Sabado, wala silang nire-reklamo. Pag Linggo, alas 8 kasi, tulog pa yung jeep niyan, no? Dahil rest day. Tapos, full band tayo pag Sunday. So, yung kapitbahay minsan nagre-reklamo na, sa Tagalog pa, lakas naman, nagbum-bum-bum na naman kayo. Ganyan, nakakasabi kasi minsan sa elevator eh. Pero, isang panahon na sinabi namin na alam nyo, 20 years na kami rito. Ang ministry namin dito sa building, magto 20 years na tayo dito sa venue na to. Amen. 20 years na ito. Ano ang sabi niya? Salamat sa ministry ninyo. Maraming buhay ang nabago. Amen. So minsan, ganun lang yun. Minsan hindi niya ma-appreciate kasi maingay. Yes. Pero sa kabilang banda, nagpapasalamat din siya kasi may mga buhay na mga binago. Amen. Na kahit nandyan lang siya,